Guys, for today's video, another lending app ang pag-uusapan natin para mapakita natin sa nakararami na ganito kataas ang interest rate niya, ganito siya mag-handle ng collection niya, di ba? Para maging aware kayo at mabigyan kayo ng information o the power to discern or to decide kung tutuloy ba kayo dito sa lending app na tinatawag nating Mada Loan. Pag-usapan natin si Mada Loan, so sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so alam niyo na naman yung sistema natin dito, i-discuss natin yan. And syempre dahil online lending app to, well, halos pare-parehas lang yung conclusion natin. Ito naman, wala namang pinagkaiba. But gusto ko ipakita sa inyo yung nakakainis na service charges ni Mada Loan. But before we go through there, sino ba si Mada Loan? Si Mada Loan ay walang website. So magko-concentrate tayo sa Google Play Store or sa App Store na nandun yung information ni Mada Loan. So ang sinasabi dito, ito daw, 5,000 pesos up to 20,000 pesos. Pass approval. No credit check. Hindi ako naniniwala. You need to know about instant loan. Ano daw yun? Hindi ko na-gets. Lowest fee, no hidden deduction. Hindi kasi siya hidden kasi pinapakita niya. Pero lowest fee, talaga ba lowest fee? Ayan, so basically yun. So si iFund Lending Corporation ay may SEC registration which is, ito siya, na-register siya ng September 21, 2021. So during pandemic. Ayan. Okay, and then yung office nila ay sa Salcedo Avenue, Makati. So, product introduction. Ang loan amount daw ay 1,500 pesos to 8,000. Bakit magkaiba? Ba't doon 20,000 kanina? Ang loan term ay 120 days, 150 days, and 210 days. Interest rate, the highest APR is 18.25% per year. Ang sakit na sa mukha nito mga sinasabi ng mga online lending app na to. Pare-parehas na ganito yung sinasabi, highest APR, pero hindi naman yun yung APR nila. Okay, transaction fees daw ay 20 pesos to 130 pesos. The transaction fee is charged in advance. Yun lang daw ang ibabawas up to 130 pesos. And then service fee ay 0. So, sabi, sa 6,000 na loan mo daw, ay babayaran mo daw ng 120 days or 4 months. Ang daily interest rate daw niya ay 0.05%. So, ang transaction fee lang daw niya ay 20 pesos. Di ba ang ganda? So, ang total repayment daw ay 6,000 plus 360 total interest charge. And then divided by 4. Wow. Totoo kaya? Tingnan natin yung sinasabi na sa app. Again guys, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano mag-apply, but ang ipapakita ko sa inyo how high is the interest rate ni Mada Loan. So, ito galing na sa app. Ang loanable amount is 3,000 pesos. After 7 days, magbabayad ka na kagad ng 3,210 pesos. Ibabalik mo na kagad yon after 7 days. After mong mabayaran yon, yung second payment mo, which is after 4 months, 60 pesos na lang yung babayaran mo. Pag kinonfirm mo yan, ipapakita sa iyo dito yung breakdown. Basically, sa 3,000 pesos, ang matatanggap mo na lang dyan ay 2,020 pesos. Diba? Napakalaki ng bawas. Okay, service fee daw ay 600 pesos, management fee ay 300 pesos, transfer fee ay 80 pesos, and then may interest na 210, and then yung second interest na 60 pesos. Ang sakit, no? Ang sakit ng bawas. So, paano natin kakalculate to? Technically, ang cost of loan niya ay 980 plus yung interest na 270. Yan, bali, ang cost of loan niya ay 1,250 for a loan amount of 2,020 pesos. So, hindi divide natin yung 1,250 by 2,020 pesos. Nasa 61% yung interest niya for 7 days. So, lumalabas na 0.08 o 8.84% per day. Multiply natin yan by 365 days. Nasa 3,227% ang APR niya. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko na nakakasuka na laging ganyan yung nakikita natin sa mga online lending app. Ewan ko guys na nai-stress ako na ganyan paulit-ulit na lang. Ano ba, isang tao lang ba tong mga to? At copy-paste talaga tong mga charges nila. Hindi ko na kaya.
promise. Bukas iibahin natin yung content natin. Maiba naman. Kasi nakakasuka na, promise. Going back, being subjective. So, since na nakita na natin yung interest rate, ano naman yung mga customer feedback? May 7, sabi ni Florma L. Aguilar. Sabi niya, interest is too high and the late payment is 1,000 pesos per day. So, yoko na. They will also call your reference and contact list, plus they sell your data to other countries' company. Ito, kay Montaliana Jenny May Victoria. Sabi niya, offers an amount of 3,000 and a 128-day repayment plan. But you are required to pay almost 2.8K within 7 days. And you have to pay the rest within 128 days. Here's the downside. The total amount of money you borrowed is 3K, but you will not receive 3K. Only 2,020 pesos. Same ng pinakita ko sa inyo kanina. Ganun din. Ito rin, kay Chris. Same amount, 2,020. Someone called me, told me qualified for the loan, and all I have to do is download the app. In the end, I end up completing the details needed to only find out I was denied. Nico, buti na lang na-deny ka. Promise. It's good for emergency but not a good experience with their collection, considering not even late in my payment. Legit scammers, don't ever try this app. Very high interest. They are not transparent as to due date and interest. They will just inform you after they send you the money. Yan, nakita na natin yung hindi kagandahan about Madalo. If we compare it dito sa mga na-review na natin, nandito siya sa tabi ni Zip Peso. Sa gitna ni Mocha Mocha and Zip Peso. So yan, kasi nasa around 3,000 something. Yung APR na na-calculate natin, sobrang laki ng kaltas, hindi makatao. Okay, for our question of the day, based lang sa experience ko kasi sabi ko nakakasuka talaga, binabasa ko pa lang, eto dinidiscuss ko, parang nahihilo ako na paulit-ulit itong nakikita ko na parang hindi makatarungan na pagpapahirap sa mga nanghihiram. Meron ba kayong ganitong experience na niniisip nyo lang yung isang bagay na yan, nasusuka na kayo? Hindi ko alam bakit kasi nasusuka talaga ako. So let me know sa comment section sa baba kung meron kayong relatable experience na katulad ko and ano yun. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag road to 100k sub para sa chance yung manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at DreChua4199. Sabi niya pa, shoutout Lods, hashtag road to 100k subs. At DreChua499, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!